connecting to the cloud. Okay, sige. Bago tayo magsimula ay manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaming kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw, patawarin mo sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tugpentulo sa tukso at siyama kami sa lahat masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Konting tiis. Malapit nang matapos yung semestreng to. Konti na lang. Ramdam na natin yung Pasko. Kaya nga, konting tiis. Okay, sige. Sa araw na to ay yung naatasan akong ipaliwanag ay walang iba kundi yung apologiya ni Socrates na isang napakalaking paksa doon sa buong libro ni Padre Ferriols ng mga sinaunang Grego. At kaya nga sana lang inaasahan ko na dalawang bagay na kahit paano ay nabasa na ninyo, nadaanan na ninyo, at maging yung mga klaseng asynchronous na nilagay ko doon sa ating Canvas page. Yung mga slide, PowerPoint, video recording ay sana nadaanan nyo para magkaroon kayo ng konting ideyas dito sa naging daloy nitong apologiya ni Socrates. Okay, kadalasan kasi nung mga bago nangyari itong pandemya, yung pamamaraan kung paano ko yan itinuturo ay yung buong kurso, yung buong teksto ng apologiya binabasa namin sa klase. Kaya bawat estudyante nagbabasa ng bawat parapo. At kung may mga mahalagang detalye na nadadaanan kami sa pagbasa ay tumitigil kami para pag-usapan. At kaya nga medyo dito kami nagtatagal pagdating sa pagtatalakay sa semestre dahil hindi lang yung mga ilang parte ng apologiya kundi yung buong teksto mismo ang binabasa namin sa loob ng klase. At kaya nga, pero ganun talaga ang buhay, wala tayong magagawa. Kaya sa abot ng aking makakaya ay nilahad ko doon sa mga asynchronous na videos, recording, yung ilang sa tingin kong mahalagang detalye at punto na dapat pinag-usapan. Kaya pinapalagay kong lahat ng ito ay nadaanan nyo na, para ibig sabihin ay, teka, maiingay yung mga aso dito. Nagalit siguro kay Chelsea nung pinakita niyang si Socrates mukhang aso. Okay, sige. Pero naririnig nyo ba ako kahit tumatahol yung mga aso? Okay, sige. At kaya nga, sana nadaanan nyo ang mga puntong to at dahan-dahan lang daanan. Ngayon, kung papansinin nyo dun sa mga asynchronous pages na yon, may mga puntong walang video recording. At yung mga puntong yon, ang nakalagay doon, synchronous class, September 11, ito yung gusto kong pag-usapan sa puntong ito. At mamaya may ilang puntong gusto ko rin bigyan diin na nadaanan ko na doon sa mga asynchronous sessions, pero ninanais ko lang na dagdagan dahil pakiramdam ko bitin yung aking mga pagtatalakay doon. Okay? Kaya ngayon yung nangyayari dito. Kaya nga alam nyo na yung konteksto nitong apologiya. Pero ipaliwanag ko lang yung isang siguro mas malawak na abot-tanaw kung paano nyo dapat intindihin itong sa pagbabasa ninyo nitong teksto ni Ferriols. Partikular itong teksto ni Ferriols at ewan ko kung nakabasa na kayo ng apologiya ni Socrates sa tekstong Ingles, sa pagsasalin sa Ingles. Pero mukha yatang kung nakabasa na kayo ng mga pagsasalin nito sa Ingles, mukha yatang karamihan ng pagsasalin sa Ingles ay may malaking pagkakaiba sa paraan kung paano ito isinalin ni Ferriols. Sa paanong paraan, tandaan lang natin na pagdating sa wika o pamamaraan ng pagsasalita,
na ginagamit ni Platon nung sinulat niya ito, no? Tandaan lang natin na hindi naman abala si Platon doon sa pagiging napaka-stricto ng mga terminolohiyang Grego, no? No? At si Platon maliwanag na yung kanyang pamamaraan ay yung pamamaraang ordinaryo, no? Sandali, dito lang si Kevin, no? Yung pamamaraan ni Platon nung nilalahad niya itong apologiya ni Socrates ay nasa pamamaraang informal, no? Ibig sabihin yung pang-araw-araw na pamamaraan ng pagsasalita, no? Hindi technical yung kanyang paggamit ng wika. At siguro nakita nyo yung pamamaraan ng pagsasalita rin ni Socrates sa loob ng dialogong ito ay maliwanag na yun yung kanyang binibigyan diin. Nagkataong sinasabi nga ni Socrates na yung wikang nakag-ugalian ko lang ang aking ginagamit ngayon sa aking pagtatanggol ng aking sarili. At kaya nga mahalagang tandaan yon dahil dito na pumapasok yung papel ng mga nagsasalin. Dahil yung mga nagsasalin, halimbawa kung paano nila sinasalin, halimbawa sa Ingles o sa ibang wika, lahat yon ay nagbibigay ng forma kung ano nga ba yung bibigyan ng pansin o ninanais nilang bigyan ng pansin sa teksto ni Platon. At kaya nga tapat ba sila doon sa teksto ni Platon o yung kanilang pagsasalin ba ay isang uring pagsasalin upang bigyan ng isang partikular na diin ang ninanais nilang ipahayag sa mga mambabasa. At kung titingnan mo yung pagsasalin ni Ferriols doon sa apologiya, interesante sapagkat may ginagamit siyang malaking pagkakaiba. Halimbawa, pagdating sa mga pandiwa, pagdating sa mga verbs. Tama ba? Pandiwa. Okay. Pasensya na. Palagi akong nalilito. Tatanungin ko na nga yung misis ko tungkol dyan dahil siya naman ang magaling sa mga ganyang bagay. Pero pagdating sa pandiwa, maliwanag na may malaking pagkakaiba siyang binibigyang diin, si Ferriols, doon sa usapin ng halimbawa pag-uusisa at pagsasaliksik. At anong ibig sabihin? Yung pag sinasabi mong inuusisa mo at sinasabi mong sinasaliksik mo, anong ibig sabihin? Kasi pwede mong basahin si Ferriols bilang yung kanyang pagsasalin sa apologiya, bilang ito si Ferriols ang ginagawa lang ay gumagawa lang ng pag-uusisa, sa Ingles baka yung pag-e-examine, yung examining, examination, baka ang ginagawa lang ni Ferriols ay posibleng basahin ko lang ito sa abot tanaw ng pag-uusisa. Ibig sabihin, kung titingnan nyo yung dialogo, ito si Socrates, gumagawa ng iba't ibang paraan para usisain yung kanyang mga kalaban sa puntong ito, sa kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili. At kaya nga maliwanag yung galing ni Socrates sa pag-uusisa. Ibig sabihin ang resulta nito ay nagagawa niyang batikusin yung mga argumento ng mga kanyang mga kalaban. Sa puntong ito sila Melitus, Anytus at Lycon. At kaya nga posibleng makita nyo at basahin nyo lang si Socrates sa puntong ito, sa kanyang gagamit kay Ferriols sa abot tanaw ng pag-uusisa, sa kanyang galing sa mga paglalahad ng mga argumento. At kung titingnan nyo, maraming mga pagsasalin sa particular sa Ingles, yung mga nagsasalin, ito yung binibigyang pansin. Yung galing ni Socrates sa kung paano niya nga ba batikusin at balibaliktarin, at upang ipakita kung paano hindi lohikal yung mga argumento ng kanyang mga kaaway.
Pero interesante si Ferriols sapagkat may matindi siyang pagdidiin, hindi lang sa punto de vista ng pag-uusisa, kundi sa punto de vista rin ng pagsasaliksik. At kapag sinabi mong sinasaliksik mo, ang ibig lang sabihin ay may partikular na diin si Ferriols, hindi lang sa galing ni Socrates sa pagpuna, pagbatikos ng mga argumento, pero bilang pagsasaliksik ay ibig sabihin ito si Socrates ay nasa hangarin na hanapin kung ano nga ba yung mabuti. Ano nga ba yung matinong pamumuhay? Importante yon kasi posibleng ang gustong ipahatid ng mga nagsasalin kay Socrates at kay Platon ay nakabatay sa kung ano nga ba yung tingin nila sa layunin ng pamimilosopiya. Ang pamimilosopiya ba ay isang simpleng pagbabatikos lang ng mga argumento? Kadalasan ganyan palagi ang kinakabit ng mga tao sa isang pilosopo. Lalo na hindi ba kapag nakikipagtalo ka sa kapwa kaibigan mo, sasabihin pilosopo ka talaga, yung galing mong batikusin yung mga argumento. At sa isang banda, para kay Ferriols, malinaw na yung ganitong presentasyon ng pagiging pilosopo ay limitado. Pero si Ferriols, para sa kanya, mukhang bahagi ng pamumuhay ni Socrates ay yung araw-araw na gawin yung pagsasaliksik ng kung ano nga ba yung mabuti. At kaya nga may dalawang parabagang pagkakaiba. Yung sa Ingles, simpleng ginagamit lang yung salitang examine. May examine sa abot tanaw ng pagbabatikos, pero may examine sa abot tanaw ng pag-uusisa, pero may isang uring examine sa abot tanaw ng pagsasaliksik. At kaya nga parang sinasabi ay yung pagsasalin ni Ferriols ay yung pamimilosopiya ay palaging may aspektong moral. May kinalaman sa mabuti. At hindi lang ito isang kilos ng pagbabatikos. At kaya nga, anong ibig sabihin dito? Yung ginagawang pakikipag-usap ni Socrates, maging kila Melitos, Anitos at Likon, ay kailangan makita nyo bilang pakikipag-usap na ang layunin ay hindi lang para wasakin yung argumento ng mga kausap niya, kundi yung pakikipag-usap ay palaging pagsasaliksik sa kung ano nga ba yung tunay na mabuti. At kaya nga siya humaharap, siya nakikipag-usap. At yun sa tingin ko ay isang mahalagang detalye na kailangan natin palaging tignan. Dahil minsan naaaliw lang tayo sa galing ni Socrates sa pag-uusisa. At ito si Ferriols, malinaw sa kanya, iba, yung tunay na layunin ay lumalampas pa doon, humihigit pa doon. Okay? Kaya kung sa ganitong paraan nyo susubukang basahin yung apologia ni Socrates, ayon sa pagsasali ni Ferriols, ay magiging ibang-iba yung kalalabasan nito. Okay? Maliwanag yun, yung puntong yon. At kaya nga may mukha yatang higit pang ninanais na pasuking larangan yung pagsasali ni Ferriols sa puntong to. At kaya nga yun lamang yung gusto kong paunang sabihin. Ngayon, bago natin pag-usapan yung nakasulat doon na yung kailangan nating pag-usapan na slide, yung ukol sa kung ano nga ba yung makataong karunungan. Siguro pansinin lang natin yung ilang mga pinanggigigilan ni Ferriols na terminolohiya.
no? At dito nilalahad niya, no, dahil nga doon sa, no, yung puntong kung saan, no, yung kanyang kaibigan na si Chairepho ay pumunta dito sa tinig ng Diyos. At yun pinaliwanag ko sa isang asynchronous session, di ba? At no, napaka-importante nito kay Ferriols sa simpleng dahilan, nagigil siya kung bakit itong sinabi nga dito na si, no, Chairepho daw, dahil nga naiintriga kung si Socrates nga ba ang siyang pinakamarunong sa lahat, sumangguni daw siya sa tinig ng Diyos. At kadalasan, paano yun sinasalin sa Ingles? Sinasalin yon sa, no, oracle at Delphi. No? Yung oracle sa tapat ng Ateneo. Ewan ko kung, no, yung buong oracle na yon at Delphi. No? At si Ferriols, ang linaw nung panggigigil niya sa pagsasalin na yon sa Ingles. No? Dahil sinasabi niya, mukha yatang may mali sa pagsalin. Bakit? Kasi yung oracle daw sa Ingles ay umuugat yon dun sa salitang Latin na oraculum. Ngayon, yung oraculum, ang ibig sabihin ay maliit na tinig. At sinasabi ni Ferriols, doon sa orihinal na Grego, wala namang nakasulat na yung tinig ng Diyos maliit. Ang nakasulat lang ay tinig ng Diyos. At paano ito dapat isalin? Yung orihinal daw ay basta phone, theo. No? At phone ay tinig, theo, Diyos. Okay? At kaya nga sinasabi ni Ferriols, no, wag gamitin yung oraculum, yung oracle at Delphi, dahil maling-mali daw yon. At tamang pagsalin lang daw ay basta simpleng tinig ng Diyos. No? At naalala ko itong mga panahong to dahil, no, naalala niyo yung sinasabi ni Ginoong Mike Mariano nung nakaraan, no, pag nakapila sila sa oral exams, no, nasubukan rin namin yan, nakapila kami. Biglang magagalit si Padre Ferriols, no, sa unang nag-oral exam sa amin at sinasabing, ilang beses ko nang sinasabing hindi oraculum, no, hindi oracle, kundi tinig ng Diyos. At kaya nga yan, yan tumatak na sa isip ko, no, na dapat tinig ng Diyos. Pero syempre dahil makulit yung isip ko, inisip-isip ko, bakit nga ba maliit na tinig? O bakit nga ba oraculum yung ginagamit? No? Ayan, tatamaan ng lintik. Ang sasabihin pa yan muli. No? No? At kaya nga, naalala ko dati, no, sinasabi ko sa mga estudyante ko, gusto nyong ma-high blood si Ferriols? Pumunta kayo sa infirmary ngayon. Tapos ibulong nyo sa kanya, oraculum, oraculum, oraculum. At kaya nga, sigurado, mabibwisit, kung ano yung ibig sabihin ng, no, magbibwisit si Padre Ferriols, malamang magigising siya sa, no, init ng ulo. Pero medyo makulit lang ako dati at iniisip ko, bakit kaya sa Ingles sinasalin na maliit na tinig? At bakit maliit na tinig yung Diyos? May suspecha ako dyan. At ano yung suspecha ko dyan? Ito, pasensya na, mabilis lang na kwento. At yung mabilis na kwento ay, alam niyo nung panahon namin, ay tuwing summer, no, tuwing Abril hanggang Mayo, ay meron kaming tinatawag na immersion program. Ngayon sa Ateneo, di ba, may tinatawag lang na parang kapag ikaw ay fourth year na, no, sa theology, meron kang tinatawag na parang immersion program overnight, di ba, sa mga ilang mga sektor, no, mahihirap na sektor ng lipunan natin. At yan yung bahagi ng programa ng Ateneo, ng Theology Department, doon sa Departamento ng Teolohiya kinakabit. Pero nung panahon kasi namin, yung immersion program ay kasi Santo Niño mood lagi ang oraculum. Yan, diyan ako pupunta. At kaya nga, yung immersion program namin ay isang buwan. No? Interesante yon. At bakit isang buwan? No? Kasama namin yung iba't ibang eskwelahan.
at pumupunta kami sa mga maralitang tagalungsod. At noong mga panahong iba't ibang klase ng mga maralita, mangingisda, magsasaka, at iba't iba pa. At saan ako napadpad, kasama ko ang isang Atenista, isang taga-CEU, at isang estudyanteng taga Holy Spirit, no? Yung Holy Mamaw na yan. At kaya nga apat kami, napunta kami sa ewan ko kung alam nyo pa itong sa Sapang Palay, no? Sa Bulacan. Dati yung Sapang Palay, ang tinatawag yan bilang, yan yung unang relocation site kasi ng mga maralitang tagalunsod. No? Kapag ikaw ay nasa Metro Manila at gusto kang ilipat, nililipat ka sa Sapang Palay. At dati tawag doon sa Sapang Palay noon ay Cubeta City. Bakit Cubeta City? Kung ikaw ay nililipat doon, ikaw ay maralitang tagalunsod, informal settler ka, nililipat ka doon at mamimili ka lang ng kubeta mo. May nakatayo ng mga toilet doon. At lalagyan mo na lang ng sarili mong bahay, lalagyan mo na lang ng dingding. Yun yung bahay mo. At kaya nga doon sila. At kaming apat na padpad doon. At isang araw, no, andito na, sumisigaw na si Gulay. No? Nagtitinda na sa paligid namin. Okay? At kaya nga, no, nung araw na yon ay doon kami nakatira. At isang araw, no, yung kasama ko sabi sa akin, "Oy Albert, no, sandali, padaanin lang natin si Gulay." Okay. At nung araw na yon, sabi nung kasama ko ay, "Albert, sabi ni nanay ko," yung nanay niya, magbihis ka raw. No? Dahil may pupuntahan tayo. Sabi, "Saan tayo pupunta?" At sabi niya ay, "Basta magbihis daw tayo." At ito na, nagbihis kami. At napansin namin lahat ng nanay kasama sa lakad na yon. At lahat ng nanay, lahat sila nakaputing-puting damit. Puti yung bestida, puti yung palda. At pumupunta na kami sa isang malayong lugar papunta sa bundok. At nung papunta, doon na kami sa parte na napakalayo at mabundok na lugar. Nagkumpul-kumpul yung mga nanay at bigla na silang nagsimulang magdasal. At nung bigla silang nagsimulang magdasal ay sa gitna ng pagdarasal na yon, may tumayong isang nanay at nagboses Santo Niño siya. Tama si Dr. Calano. At ano yung boses niya? Bigla siyang nagsalita at sabi niya ay, "Ako si Pogi." Okay? At kaya nga si Santo Niño, tawag niya sa kanyang sarili si Pogi. No? Ang dami kong kwento pero tingin ko kaya oraculum at maliit na tinig kasi yung Diyos, yung boses ay, "Ako si Pogi." Okay? At kaya nga maliit na boses, maliit na tinig. No? Kasi kung demonyo yon ay maliwanag na, "Ako si Pogi." Okay? At kaya nga ibang-iba yung tinig. At kaya nga may kutob akong doon nang galing yung oraculum. Baka may karanasan sila dati na yung tinig ng Diyos nga ay palaging nagpapahayag sa paraang napakaliit. No? At kaya nga mahaba pa yung kwento at interesante, may isang puntong sinasabi ay sabi ni Pogi, "Kumain na tayo." At kakain kami at naalala ko, hindi ko makalimutan yon. At binibigay sa amin ay pansit. At mula mahabang distansya pa, malayo pa, naamoy na namin yung pansit, medyo sira. No? At kaya tumatanggi kami, ay hindi pwede, tapos na ho kami, nag-almusal na ho kami. At sinumbong kami kay Pogi. Sabi, "Pogi, itong dalawang to ayaw kumain." At sabi ni Pogi, "Hindi pwede, kailangan kumain lahat." At kami naman kain, naiiyak na kami, kain kami ng kain. At alam niyo na yung katapusan nun, ang popogi ng mga puwet namin pagkatapos. No? Nag-LBM kami, walang yung Pogi yan. At kaya nga, yun yung dahilan. Ang dami kong sinasabi pero si Ferriols, tandaan nyo, na ang si Ferriols, na ang tamang gamitin ay gamitin na lang natin yung phonetheo. Okay? At wag na lang oraculum. Okay? At dahil para sa kanya ay malaking pagkakamali yan sa pagsasalin, na manatiling tapat na lang dun sa oraculum.
At kaya nga sa dulo, hindi ba? Ano nga ba yung nangyayari dito? No? Naging maliwanag kay Socrates kung ano nga ba yung bugtong, no, doon sa tinig ng Diyos. Ano nga ba yung binubugtong dito? Dahil si Socrates, no, maliwanag sa kanya na hindi yata tama na sabihin na siya yung pinakamarunong. Pero interesante sapagkat sabi nga ng tinig ng Diyos ay walang lalong marunong. At kaya nga itong bugtong na ito, maliwanag naman na hindi ako marunong, pero hindi rin naman nagsisinungaling ang Diyos. No? At kaya nga yung naging issue niya dito ay ano nga ba yung naging taktika niya? E di maghanap ako ng taong marurunong para kapag nakita akong talagang tunay na mas marunong sa akin, e di ihaharap ko sa Diyos at sasabihin kong, oy, Diyos, medyo may hangover kaya nung sinabi mo kay Chaerephon na walang lalong marunong. Okay? At kaya nga itong bugtong na ito, no, ano nga ba yung ibig sabihin ng salitang walang lalong marunong? Yung sagot ng tinig ng Diyos, no, kay Chaerephon. At kaya nga, ano nga bang ibig sabihin nun? Sa patuloy na pag-uusisa at pagsasaliksik na ginawa ni Socrates sa mga kinikilalang marunong na tao, lumabas at sa wakas, no, nakita niya na yung binubugtong ng tinig ng Diyos. At dito humaharap tayo sa pagkilala ng kung ano nga ba yung karunungang nararapat sa tao. At dito naging malinaw sa kanya kung ano nga ba yung larawan, no, ng isang uring karunungan na angkop sa tao. At ano yun? No? Mukha yatang may tatlong, no, mukha o may tatlong larawan itong karunungang angkop sa tao. May tatlong maliliwanag na elemento, no, na natuklasan ni Socrates, no, na siyang ibinubugtong ng Diyos sa kanya. No? At ano yung karunungang angkop sa taong yon? Ano yung tatlong elementong yon? Na yung karunungan ng tao ay unang-una ay isang karunungang umaamin na Diyos lang ang marunong. Okay? Yun maliwanag. Dahil kung titingnan natin na tanging Diyos lang, no, ang nakakaalam ng lahat, Diyos lang talaga ang tunay na marunong at kailangang kilalanin bilang siyang pinagmumulan, no, ng anumang karunungan. Yon maliwanag na nilahad niya. Yung pangalawang bagay na, no, elemento ng karunungang nararapat sa tao at, no, ito'y malinaw rin na nilahad niya ay, no, na ang karunungan ng tao kung ikukumpara sa karunungan ng Diyos ay katiting, no, o halos walang halaga. No? Ibig sabihin, ganun talaga no, ka-cheap yung ating karunungan. Ganun talaga, no, kaliit, kawalang halaga yung karunungan natin kung ikukumpara sa karunungan ng Diyos. At kaya nga maliwanag sa kanya na itong mga pagyayabang ng mga sofista, no, itong pagmamayabang nila Melitos, nila Anitos at Laicon ay isang uring pagmamayabang na para bagang, no, kinikilala na nila na sila yung pinakamarunong. Parang sinasabi nga ng Diyos ay ni Socrates, umaarte kayo na para kayong Diyos, no? Meron kayong pag-aakala, no, na alam nyo na ang lahat, no? At kaya nga kung alam nyo na ang lahat, edi hindi na kayo uudyukan pa na makaalam pa. At kaya nga itong pangalawang elementong ito ay malinaw na nilalahad ni Socrates. No? Itong karunungan na ito ay, no, kung ikukumpara sa Diyos, napakaliit ng karunungan ko. At wala akong kayabangang angkinin, no? No? Ang isang karunungang hindi para sa akin. No? At yun mismo yung parang pinapahiwatig niya sa uri ng karunungan, no, na niyayakap
no, ng kanyang mga kaaway, no? Yung uring karunungan na inaamin na nila, no, na wala nang dapat pang alamin, alam ko na ang lahat, no? No? Para kay Socrates, inaakala nilang alam nila ang malinaw na hindi pa nila alam. At kaya may isang pag-aangkin, no, ng isang uring karunungang hindi karapat-dapat sa tao, no? Kundi, no, para sinasabi nga ay umaarte kayong parang mga Diyos, no, na ang liwanag na, no, magkakatulad tayong mga kapwa-tao, na yung kalikasan natin ay isang kalikasang kailangang aminin na yung karunungan ng Diyos ay talagang higit, talagang lampas at iba sa atin, no? No? At kaya nga, no, ito na lamang yung, no, 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 sinasabi ni Socrates dito sa mga kalaban niyang, no, nagwawalang bahala, no, parang pakiramdam nila ay, no, no, alam na nila ang lahat. Okay? Kaya yung katiting ko ay yung karunungan ko katiting. Ngayon, yung pangatlo, at ito hindi hayagang sinasabi ni Socrates, pero no, makikita mo maging sa pagsasalin kay Ferriols ay nakakalat to sa buong apologiya. At ano yung pangatlong karakter nitong karunungang pantao ay ito, na yung karunungan ko, bagaman katiting, bagaman maliit kung ikukumpara sa karunungan ng Diyos, ay karunungan pa rin. At maliwanag na isang karunungan na siyang ipinagkaloob ng Diyos sa akin. No? Yun maliwanag. Parang sinasabi ay kung meron mang ninanais na ipagkaloob na uri ng karunungan ang Diyos sa akin, yung ninanais lang ipagkaloob ng nakarunungan ng Diyos sa akin ay isang karunungang katiting, hindi katulad ng karunungan niya, no? No? At kaya nga, no, karunungan pa rin. At kaya nga kung ito ay ipinagkaloob, ibig sabihin ay sa dinami-dami ng pwedeng ipagkaloob na uri ng karunungan ng Diyos sa atin, ang pinagkaloob niya ay isang katiting na karunungan. At gaya ng kung anumang bagay na ipinagkaloob, no? Halimbawa, kung titignan nyo, ito sa konteksto ng, halimbawa, may niregalo ako sa iyo. May ipinagkaloob ako sa iyo. No? No? Hindi ba minsan kapag may pinagkaloob sa iyo, ewan ko, siguro yung dapat na attitude, tuwan-tuwa ka nung binuksan mo ay, no? Si Pipay na coffee mug lang pala. Okay, parang gano'n. Halimbawa, may pinagkaloob sa iyo, di ba? Pag may binigay sa iyo at kinikilala mo na mahalaga yung taong nagkaloob niyan sa iyo, kung sino man yung nagbigay sa iyo, no? Natural, kung ano man yung ipinagkakaloob sa iyo, gaano man kaliit o gaano man katindi o kaganda, yung bagay na niregalo sa iyo ay pinagkakaingatan mo. Di ba? No? Maliwanag kasi na merong, no, itong bagay na pinagkakaloob sa iyo, bumubuo ito ng seryosong pakikipag-ugnayan mo doon sa sino mang nagkaloob nun sa iyo. No? Meron na kayong ugnayan. At yun kasi yung mahalaga. No? At kaya nga minsan nalalampasan natin kung ano yung halaga mismo nung regalong pinagkaloob sa iyo. Kundi yung kaugnayan at pagkilala mo, no, dito sa sino mang nagkaloob nun. At ganun din, kung kinikilala ko ang Diyos bilang siyang, para kay Socrates, no, kung siyang nagkaloob sa akin at kinikilala ko siya bilang higit, no, lampas at iba. Kung ano man yung pinagkakaloob niya sa akin, natural iingatan ko. Hindi ko sisirain. At kaya nga pangangalagaan ko. At itong katiting na, no, na karunungang ito, gaano man katiting, karunungan pa rin. No? At karunungan pa rin, di kailangan kong, no,
patuloy na patubuin, no? Para hindi mawala, hindi ako maboplox, no? Hindi ako mabobo. Ibig sabihin ay, no? At kaya nga may hinihingi sa akin na isang uring responsibilidad, no? Dito sa maliit na karunungan na ito, no? No? Isang uring responsibilidad na pag-iingat, no? At sa pag-iingat ko ng karunungang ito, sa patuloy na paglalapat ko ng karunungang ito, gaano man katiting, dito lang sa ganitong paraan, posibleng tumubo, umusbong, umunlad, itong katiting na karunungan ko. No? Kaya ngayon taong umaamin, dito nagiging maliwanag na yung taong umaamin na wala akong alam. No? At hindi katulad nila Melitos na inaakala nilang alam nila, pati yung mga bagay na hindi nila alam. No? Yung mga taong inaakala nilang alam na naglalahat, di yung mismong pag-amin na yon ang titigil sa kanila para itulak yung sarili nila para umalam pa. At kaya nga anong mangyayari doon, di magiging mapurol yung katiting na alam mo. No? Pag hindi mo sinasanay, di ba? No? Di mabobobo ka. No? Mapupurol yung gamit mo. No? Hindi mo hinahasa. No? Pero yung isang taong umaamin na wala akong alam, yung mismong pag-amin na wala akong alam, ay nanggagaling, no? Hindi ito nanggagaling sa abot tanaw ng dilim, ng bobo ako. Yung kawalang kaalaman ni Socrates ay nanggagaling sa abot tanaw ng liwanag. Tinatablan ako ng liwanag. Nakikita ko yung tunay na kinalalagyan ko sa kosmos. Isa akong tao na may angking karunungan na katiting kung ikukumpara sa karunungan ng Diyos. At kaya nga, yung kawalang kaalaman na ito ang nagtutulak sa akin upang umalam pa. At dito nagiging posibleng lumalim ang pag-uunawa ko sa mga bagay. Nagiging posibleng madagdagan yung kayamanan ng pwede kong malaman. At kaya nga sa isang banda, hindi ba? Parang pwede mong masabi na hindi mo sinira, hindi mo binaliwala itong katiting na kaalaman na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Naging tapat ka doon, sa buong ibinubugtong sa iyo ng Diyos. Na kaya nga nagiging malinaw kay Socrates na yung ibig sabihin ng walang lalong marunong ay walang lalong marunong sa mga taong kagaya ni Socrates na umaamin ng Diyos lang ang talagang marunong, na yung karunungang pantao, kung ikukumpara sa karunungan ng Diyos, ay halos wala o katiting lang ang halaga. At pangatlo, umaamin na bagaman katiting, karunungan pa rin. At kaya nga sa pag-iingat nitong katiting na karunungan ito, nagiging posibleng malaman ko, mapaunlad ko yung pagkilala sa kalikasan ko bilang may ganitong uring karunungan. At dahil doon, pag hinahasa ko tong katiting na karunungan ito, unti-unti kong namamalayan ang di yung kalikasan ko bilang tao. Di yung kinalalagyan ko sa cosmos. Kaalaman din sa kung ano nga ba yung mga bagay na kinapapalooban ko, ano yung kapaligiran at kalikasan ng mundong kinalalagyan ko. At kaya nga sa puntong ito nagiging maliwanag na kay Socrates. Hindi sinasabi ng tinig ng Diyos na siya yung pinakamarunong, kundi ginagamit lang siyang tanda. At yun yung isang tanda sa mga tao upang mamulatan sila sa kawalang karunungang ito, kawalang kaalaman.
At ang interesante kay Socrates ay, no, niyakap niya to, no, bilang misyon na itinalaga na sa kanya, no, ng Diyos. At kaya nga nung niyakap niya itong misyon ay ninais niyang tulungan ang Diyos, no, na ipakita sa mga tao, no, ipamukha sa mga tao yung likas nilang kawalang kaalaman. Kaya nga kailangan lagpasan natin yung kaninang sinimulan ko itong apologiya, lampasan natin yung abot tanaw na ang tingin lang natin sa apologiya ay pag-uusisa. No? No? Dahil nga ito yung ginawa ni Socrates, di ba? Inuusisa niya yung mga tao para gisingin niya yung kawalang kaalaman ng mga tao. Pero hindi niya lang inuusisa, kundi yung pakikipag-usap na yon lumalagpas pa sa abot tanaw ng pagwasak ng pagbabatikos ng mga argumento, kundi para ipumulat sa kanila kung ano nga ba yung tamang pamamaraan ng buhay. No? Kung ano nga ba yung mabuti. No? Kung ano nga ba yung nararapat. Ibig sabihin, nasa ayos. No? No? Kung ano nga ba yung sa dulo, yung ugat nga ng no? yung salitang decay, no? Yung kaayusan. No? Kung saan umuugat din yung salita ng mga Grego sa katarungan. No? At kaya nga kung ginaganap ko, no, yung dikaiosine, no, yung katarungan, no, kapag ginaganap ko yung kaayusan, yung nararapat sa tao, yung karunungang angkop sa tao, hindi lang ako maayos para kay Socrates, makatarungan pa ako. No? No? Yung konsepto ng mga Grego sa katarungan ay, no, napakalinaw. No? No? Kabit na kabit yon sa salitang decay, sa kaayusan. Pag kumilos ako ayon sa kung ano yung tama kong kinalalagyan. No? Kumilos ako ayon sa ayos. No? Doon ako nagiging, no, makatarungan. No? No? Doon ako gumagawa ng kaayusan at wala akong nilalabag. Maliwanag yun. No? Sa puntong ito, may katanungan ba kayo? Edis, sandali, may mensahe dito si Raiden. Sige sir, pwede ko naman. Sige, basahin ko lang, okay lang. Sir, may tama pala si Melito sa sinasabi niyang sala ni Socrates kasi mapanghimasok talaga siyang nananaliksik. Okay, no? At kaya nga kailangan mo makita na, no, yung ibig sabihin dito ng, no, nananaliksik, no, nang hihimasok, no, at dito makikita natin nanghihimasok ba talaga dahil yan yung traditional na tingin nila, hindi ba, sa mga pilosopo, no? Kumbaga ay, no, pinapasok nila yung mga larangan, halimbawa ng mga Diyos, di ba? Nanghihimasok kung ano yung nasa langit at kung ano yung mga nasa lupa, no? Pero ito ba talaga yung pinapakita ni Socrates? Nanghihimasok ba siya o mapagkumbabang inaamin niya, wala akong kakayahang tagusin yung lugar ng mga Diyos. At kaya yan hindi ko alam. Yan, tahimik ako dyan. No? At mamaya, hindi ba, sa pagsasalin ni Ferriols, may komentaryo siya doon at nasa larangan na yan ng mysterium. No? Pero yan, wala akong alam. No? Di ba, sinasabi niya, no? Sa pinakadulong linya niya, no? Sa pagsasalin ni Ferriols, lahat ay agaw dilim. Maliban lamang sa Diyos maliwanag. No? No? At kaya ngayon tao, nasa abot tanaw palagi ng agaw dilim. At, no, kaya nga unti-unting, no, inusisa ni Socrates yung akusasyon sa kanyang nananaliksik siya na parang akala mo kung sino, no? At malinaw sa kanya, wala nga akong alam, no, sa, no, larangan halimbawa ng kabanalan, no?
At kaya nga pinapakita niya, no? At sinasabi niya, kayo ang parang umaarting parang Diyos. No? Kung paanong nagkaroon kayo ng isang uring attitude na inaakala niyong alam yung lahat. Sir? Sige. Sir, follow up lang po doon. Sir, di ba, kasi ito po pagkakaintindi ko, parang sabi ni Miletos na ito yung sala ni Socrates. Ito po, basahin ko lang mabilis. Okay. Sabi niya, si Socrates ay may sala sapagkat mapanghimasok siyang nananaliksik sa ibabaw ng lupa at sa langit ng pinag-aanyo niyang matibay at ang marupok na pangangatwiran at ganitong ang kanyang tinuturo sa iba. Parang ang pagkakaintindi ko, parang may tama si Miletos kasi balikan natin yung parang yung sinasabi ni Platon dun sa talinhaga dun sa Yungib. 'Di ba? Parang 'di ba may sinabi kayo na mali na basta may sinabi kayo tapos kinakaladkad daw talaga. Ito ba may kaugnayan po ba 'yon na dito o baka nakikita ko lang wala naman pala. Okay lang yan, Raiden. Bahagi yan ng pagiging namimilosopiya. Pero yung tandaan lang ay yung nga yung punto, hindi na kikita nila Miletos yung punto nga ng pagsasaliksik na ginagawa ni Socrates. No? Hindi ito para, sinasabi niya, ginagawang marupok yung matibay na argumento at ginagawang matibay yung marupok na argumento. No? At pakiramdam kasi nila, hindi nakaalis sila Miletos sa punto de vista na winawasak lang yung mga argumento. Ito si Socrates na in intention ay wasakin lang yung mga argumento. Pahinain yung matibay, patibayin yung mahihinang argumento. At kaya nga, hindi ganito yung pagsasaliksik ni Socrates. Kundi tinutulungan niya nga ang Diyos na ipamukha kung ano nga ba yung buhay na nararapat sa tao. At partikular na punto dito ay ipamulat yung karunungang nararapat sa tao. Dahil yun yung issue doon nagsimula ang lahat. No? Isang uring pag-aakusa kay Socrates na nagmamarunong. No? At kaya nga nagmamarunong na inaakala nilang inuusisa maging yung langit. No? At sinasabi nga ni Socrates, hindi nyo naintindihan na ang ginagawa ko ay isang misyon sa Diyos, nagmula sa Diyos, hindi nagmumula sa abot tanaw ng kayabangan, no? Na parang may espesyal akong misyon, pero isang uring abot tanaw ng mapagkumbabang pag-amin na wala nga akong alam at yun yung ipamumukha ko sa lahat ng tao. No? At kaya nga hindi lang ito punto ng argumentasyon, kundi isang punto nga na hinahatid ka ni Socrates sa isang moral na aspekto ng pamumuhay. No? Yun yung kailangang maipakita niya sa puntong to. Sir, last pong follow-up. So, mas tama po bang sabihin na hindi siya isang kilos ng pagbatikos, pag-usisa, tapos pananaliksik. Pero lahat yun sabay-sabay nangyayari sa pagtanong lang ni Socrates. Yung like lahat okay. Kaya nga, ang ibig sabihin, kasi minsan kadalasan tingin sa pilosopo, ay nananatili lang doon sa punto de vista ng pag-uusisa, pagbabatikos ng argumento. No? Yun yung kadalasan kaya parang sinasabi sa'yo, oy, mag-philo ka na lang. Ang galing mong mga tuwiran ang galing mong labanan yung mga argumento ng kapwa-tao mo. Kaya sasabihin, mag-philo ka na lang. Tapos mamaya sasabihin, oy, wag ka lang mag-philo, mag-law school ka. Okay yan, magagamit mo yan. Kapag ikaw ay naging abogado na, mananalo ka sa mga kaso dahil magaling kang magbali-baliktad ng mga argumento. At hindi nga lang yun yung punto. No, yun yung para bagang sinasabi ni Socrates, hindi ayaw kong maglaro dyan sa puntong yan, dyan sa platapormang yan. Kasi kung dyan lang mananatili yung nangyayari, ay posibleng parehas lang tayo, Miletos. No? Magtatagisan lang tayo ng argumento.
Pero ang nakakalimutan natin ay yung pilosopo, no, si Socrates, at ito yung nililinaw ni Ferriols. Hindi lang ito issue ng, no, yung isang pilosopo, hindi lang nananatili, no, sa plataforma ng pag-aargumento, no. Hindi lang ito, no, ang talas ng isip mo at marunong mong salagin, no, sagutin yung mga tinatanong sa iyo, no. Hindi lang doon, kundi teka, namumulatan ka ba sa kung ano yung kalikasan mo bilang tao, no? No, no. At yun mamaya magkakaroon ng halaga sa mga dulong parte ng pag-uunawa natin. Yan. Salamat po, sir. Yan. Okay lang yon, Raiden, kung magaling kang mag-argumento. Walang problema doon. Bahagi yon ng pamimilosopiya. Pero yun lang ba? No? Parang yun yung gustong ilinaw dito ni Socrates. No? May tanong pa yung iba? Parang yung katahimikan natin, parang uwing-uwi na tayo. Parang gustong-gusto na nating mananghalian. Pero okay yan. Kinan? Parang kaugnay po sa mga susunod pang magiging akda ni Padre Ferrios, parang lagi bang lumalabas na yung ganitong uri ng karunungan na laging may kaugnayan sa Diyos? Na parang walang puwang para dun sa mga taong, halimbawa, hindi kumikilala sa isang uri ng Diyos. Laging may ganong assumption na hindi sila nabubuhay sa isang karunungang angkop sa tao. Si Ferriols? Opo, sir. Sa mga susunod niya pang, o sa pamimilosopiya niya, sir, sa lahat ng mga pamimilosopiya niya. Parang ganun ba lagi yung lumalabas na assumption? Siyempre, yung kadalasang mga napakahirap na tanong na yan ay kadalasan sagot ko dyan ay bahala na yung guru mo sa field of religion tungkol dyan. Dahil mahabang usapan yan, kailangan ulit ng San Miglite, pero yung no, kung ang tatanungin mo kay si Ferriols, oo, no, no, yon maliwanag na mukha yatang no, may patuloy na pagbibiyayang nagaganap, no, mula sa sa isang uring higit langpas iba, no. At ako ipipilit ko pa nga yung punto na ang napansin ko lang ay, ewan ko kung tama yung suspecha ko, na sa dulo, at sinabi yata ito ni Gevans dati, no, sa dulo mukha yatang yung pamimilosopiya ni Ferriols, kung may kaisa-isang tema, tumutungo talaga sa usapin ng pag-ibig. No, napansin ko yun sa mga thesis statements ni Ferriols. Parang sa dulo, umuuwi, no, yung mamaya, yung metafisika niya, relihiyon niya, umuuwi lahat sa kilos ng pag-ibig. At yung pag-ibig bilang ang isang uring, no, sa dulo, nagkakaroon ng isang misteryosong pagbubuklod ang lahat, no, hindi no, nagwawatak kundi patuloy na no, nagkakaroon ng kaisahan. Pero interesante, Kenan, yung tanong mo na no, na paano yung mga hindi naniniwala sa Diyos, no, pwede ba silang tablan ng pag-uunawa? Yun, mahabang usapan yon at hindi tayo matatapos kaagad tungkol dito, no? Pero no, si Dr. Srebel sinasabing makakatulong ding ipaghiwalay ang mga paninirang puri kay Socrates, no, at ang mga opisyal na habla reklamo sa kanya. Hindi krimen ang maging mapanghimasok, kasama yan sa paninirang puri. Okay? Yung buong kilos ng paninirang puri, no? At kaya nga yun yung nilinaw ni Ferriols sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Pero siguro Kinan, gusto ko lang sagutin yun na parang kung hindi ka man naniniwala sa Diyos, hindi mo pa rin sinusuko yung pagiging tao mo. No? Ibig sabihin ay yon, hindi ka pa rin tinatanggalan ng pagiging tao mo. At
no? Sana ay matablan ka nga na sa katotohanan ng hindi ko kayang malaman ang lahat. No? Palaging nasa abot tanaw lang ako. No? At yung abot tanaw, ibig sabihin, no? May mga bagay na hindi ako naaabot, no? ng aking tanaw. No? Yun lang yung gusto kong sabihin dahil mahaba-habang usapan rin yan, no? Kung titingnan mo. No? May tanong pa kayo? No? Yan. Interesante dahil nalaman niya na may isang gusto lang akong bigyan ng pansin doon sa apologia ni Socrates, yung pagkakasalin ni Padre Ferriols na bakit ba marami pa ring mga tao sa gitna ng pagbabati ko sa akin, marami pa ring kabataan ang sumasama sa akin. No? Sinasabi niya yon. At interesante yung sagot niya doon, at yung sagot niya doon, maraming sumasamak sa akin kasi hindi ito nakakabagot. No? Gustong-gusto ko yung sagot na yon, no? Yung hindi ito nakakabagot. Hindi daw ito boring. No? No? Parang tinitingnan ko ngayon yung mga itsura nyo. Yan, no? Talagang hindi kayo bagot na bagot sa nangyayari. Oh. Parang tuwan-tuwa tayong lahat na ginagawa natin ito ng alas 9, alas 8:30 ng umaga. Oh. Tipong, di ba? Hindi tayo bagot na bagot. At kaya nga, interesante yun, di ba? Yung sagot na, but parang maraming nakikisama pa rin sa atin, sa akin. Kasi hindi ito nakakabagot. At interesante yung sagot na yon dahil minsan, no, ang hilig-hilig nating husgahan yung mga iba't ibang gawain, hindi ba, na parang para sa atin ay nakakabagot. At ang yabang nating parang isulong lang, ipagmalaki, yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin na sinasabing, uy, yung ginagawa ko, no, exciting, hindi nakakabagot. Pero may mga taong, no, minsan pinag-iisipan, ano nga ba talaga yung hindi nakakabagot sa pamimilosopiya? No? Posibleng may iba't iba kayong sagot dyan. No? Ano nga ba yung nakahuli sa inyo? At no, kumbaga itinali nyo yung sarili nyo sa pamimilosopiya, no? Hanggang ngayon. At hindi kayo nababagot at hindi kayo nag-shift. No? No? Sila Karen nga, sila Gevan, sila Kevin, no? Hindi nabagot, tinuloy pa. Nag-MA pa tong mga to. No? Hindi sila nabagot. At kaya nga, ayun. At kaya nga, hindi pa nabagot, tinuloy pa. No? Ba't hindi kayo nabagot? No? At ewan ko kung ano yung nakahuli sa inyo sa pamimilosopiya na siyempre mahaba-habang yan. Kasama natin si Ginoong Troy Tariela, isang nag-aaral ng pampulitikang agham. Welcome, Troy. Okay? Sa aming usapan. At kaya nga, ewan ko kung ano yung nakahuli sa inyo. No? At ba't hindi kayo nabagot? Hindi ko alam. No? At marami tayong pwedeng, magandang umaga, Troy. No? Marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol dyan. No? Kung ano yung nakahuli sa inyo. No? Isipin nyo, si Dr. Calano nga, di ba? No? Wag na. Tatahimik na ako. Okay, at kaya nga, ano yung hindi nakabagot sa inyo? Dahil interesante ito, no? Kung ano man yung nakahuling yon ay parang nabingwit kayo. At nung nabingwit kayo, hindi na kayo katulad ng dati. No? No, yung disposisyon na yon na inais yung magpatuloy pa rin, no? At hindi kayo nabagot, okay? At kaya naintindihan nyo kasi minsan ang yabang-yabang natin hindi lang sa pamimilosopiya, no? Yung akala nating yung mga bagay na kinababagutan natin, kung paano na lang tayo maghusga sa mga taong yon na nakakabagot naman yung mga gawain nila, hindi katulad namin. Nakakabagot naman yung philosophy, no? Hindi na lang katulad namin na ganito yung kurso, napaka
no, buhay na kurso, etc. O yung mga simpleng gawain, di ba? No, mag-isip nga kayo ng mga bagay na nakakabagot. Sa tingin nyo, masayang-masaya ako na lumipat ako. Kasama si Raiden. Salamat, Chelsea. Ba't hindi ka nabagot, Chelsea, sa filosofiya? Ano yung hindi ka nabagot? Di ko alam eh. Parang katulad sa sinabi mo na interesante lang at parang gusto kong umiisip ng mas malalim. At yung mga topics ng philosophy ay sobrang like yung sinabi mo nabibingwit nga talaga. Parang walang straight na explanation lang. Parang interesante lang ako sa subject. Kasi tama yan, Chelsea. Ako dati ay IS major nung pumasok ako sa Ateneo. At yung tanging dahilan, no, ako ay palipat na mag-shift ako sa ECO dahil kutob ko yun yung hindi nakakabagot eh. Dahil may mga ilusyon pa akong gusto kong maging isang abogado nun. Pero nagkataong naka-block ako sa mga pre-div majors. At nung na-block ako sa pre-div majors, araw-araw ng buhay ko, kasama ko sila. Bakit? Kasi sarap ng pagkain sa seminaryo. Bakit masarap? Libre, di ba? Palagi nila akong sinasama sa seminaryo at kaya nga nung mga panahong magkakasama kami, sabi nila, kung gusto mo palagi tayong magkakasama, mag-shift ka na lang, mag-philo ka na lang. At yun yung dahilan ba't ako nag-philo, no? Hindi dahil sa filosofiya, kundi, okay, habang buhay na libre to sa seminaryo. At kaya nga, pero hindi ba, may mga bagay na minsan tingin natin nakakabagot. Mag-isip kayo nga ng mga bagay na tingin nyo nakakabagot. Halimbawa, naiisip ko lang. At sorry kung may tatamaan sa inyo, pero minsan lang, di ba, ganito tayo maghusga. Yung chess, yung yung pre-div majors ay nasa ilalim ng programa ng pamimilosopiya dati. Doon ako naisama nun, yung mga pre-div majors. Yung paglalaro ng chess, yung mga tinatawag nila mga wood pushers, di ba? Nakita na ba kayo, saya-saya ng chess? Yan, di ba? Parang may nakikita ako dati, ewan ko, napapasyal kayo sa Cubao, yung sa Wendy's doon. Andun yung mga, manunood ka ng UAAP games na hindi nakakabagot. Andun sila, nag-aaral ng mga galaw ng chess. Pagbalik mo doon, nandun pa rin sila. Grabe yun, antindi. Parang pakiramdam mo, anong nangyayari sa kanila? Hindi ba sila bored na bored o bagot na bagot dyan sa bagay na yan? At interesante dahil may isang nabasa ako na sinulat ni interview, isang panayam kay Eugene Torre. At ewan ko kung kilala nyo si Eugene Torre, yung pinakaunang grandmaster natin sa chess. At mismong yun yung tinanong. Hindi ka ba bagot na bagot habang buhay mo? Yan lang ginagawa mo. Chess ka lang ng chess. At kaya nga, sagot ni Eugene Torre ay, hindi. Sa katunayan, hindi nakakabagot ang chess sapagkat, ito yung sinabi niya, at maniwala kayo at nagulat rin ako nung sinabi niya to. Sa katunayan, yung chess ay hindi nakakabagot dahil isa ito sa pinaka-violenteng paglalaro sa lahat. Sabi niya, one of the most violent sports of all. So, most violent. At kaya nga, at hindi ko maintindihan yun. Paano naging violente yun kung ikukumpara sa MMA, kung ikukumpara sa wrestling? Anong violente doon? At maya-maya kapag pinag-iisipan ko, oo nga hindi nakakabagot dahil, di ba? Saan ka nakakita ng laro? Kasi sa MMA, hindi ba? Halimbawa sa UFC, pag nakakita ka ng pagkakataong mapatay mo yung kalaban mo, talagang papatayin mo, di ba? Titirahin mo na para, o sa wrestling, isubmit mo na para tapos na yung usapan, mananalo ka na. Pero sa chess, hindi mo nagagawa agad yun eh. At anong ginagawa mo? Parang yung kantang Killing Me Softly, pinapatay mo ng dahan-dahan, pinaghahandaan mo, yung kamatayan niya. Kaya pinaplano mo na maipit yung kalaban mo,
At kaya nga sa isang banda, napaka-violente nun, di ba? Hindi ba, no? Nakikita natin violente yung MMA dahil talagang nakikita mo yung mga pagkilos nila. Pero parang hindi nakakabagot yun dahil may ginagawa kang aktibong pagpaplano palagi. Okay? No? Ang dami ng mga nasa chat, no? Parang chess sa Harry Potter. Parang gano'n, no? Malupit. Sa palagay ko, kapag nag-aaral ka ng filosofiya, may kaunting mga bagay na kinababagot dahil kahit ang mga mundane ay nagiging interesante. Okay? At yun nga, ba't hindi ka nababagot doon? No? At kaya nga, nabibuisit nga rin ako, no? Pag ako'y nangingisda, no? Nasabi nila ay, no, sir, yan yung pinaka nakakabagot na bagay, no? No, yung pag nangingisda ka na, no, nakatunganga ka lang, di ba? Na wala ka namang huli at umuwi ka minsan na walang huli. Di ba kayo nababagot, sir? At di ba, may mga kapitbahay akong sarap tusukin yung mga mata nila dahil sasabihin, layo ng pinuntahan mo, wala kang nahuli. Ba't hindi ka na lang mamalengke? Yung buong ideya na mamalengke ka na lang. At kaya mas marami pang isda doon kaysa mangisda ka. At isa lang yung paliwanag ko dyan. At hindi nakakabagot dahil hindi naman talaga isda yung hinuhuli mo eh. No? Kapag nangingisda ka, ang hinuhuli mo ay yung beer na iinumin mo habang nanguhuli ka ng isda, no? Yun naman ang hinuhuli mo eh, yung pakikipagkaisa mo sa kalikasan at yung pakiramdam ng tunay na kapanatagan ng loob kapag nandun ka, no, harap ng kalikasan. At kaya nga kumbaga yung makahuli ka, bonus na yon. At napakagandang bonus, no? At kaya nga yun lang, no? Sige, pasensya na, ang dami ko pang pinagsasabi. Mag-break muna tayo, okay? Mag-break muna tayo ng ngayon ay 9:52 na. Mag-break tayo hanggang 10:05, okay lang? Okay, mga 15-minute break siguro ng konti. Okay, kaya mag-break muna tayo hanggang 10:05. Sige, maraming salamat. No? Paano ba itong stop recording? Stop recording. Yan.